Hello guys, welcome to the shop, the Tornillador channel. Ang video topic natin ngayon guys is tungkol sa mga robotic vacuum cleaner. Ang problema sa vacuum cleaner na ito ay nagto-turn on siya pero hindi naman siya nag-start. Kaya ito ang bubuksan natin at alamin natin kung bakit at ano ang nangyari sa loob. Okay guys, bubuksan natin ito ngayon. Ang problema nito, ipinagawa na nila ito dati doon sa labas. Ngayon, hindi pa rin bumalik sa normal. Nag-turn on siya, hindi naman nag-start. Tapos, ang ibang problema pa nito, itong kanyang sweeper, ito, hindi siya makapag-ipon ng alikabok. Hindi niya maipasok sa loob dahil baligtad yung ikot. Kaya isa ito sa ating i-check ngayon. Bago tayo magbubukas, i-analyze muna natin ang kanyang cover, kung paano tayo magbubukas at saan tayo umpisang magbabaklas. Okay guys, bago natin bubuksan, huwag natin kalimutang i-turn off ang power switch para na rin sa safety ng ating electronic circuit. Let's start. Dito tayo unang magbabaklas sa kanyang bumper. Itong kanyang bumper, ito yung nagsisense kung siya ay nababangga o kaya naiipit. Kaya umaatras siya pag nasisense ng kanyang bumper na bumundol pala siya. So okay, bubuksan na natin. Baklas na ang bumper. So ngayon, dito naman tayo sa main cover. Tatanggalin na natin ang top cover pero bubuklatin muna natin ang mga insert lock. Mahirap talaga ang pagbabaklas ng mga ganitong bagay guys, pero konting tiyaga lang, pasensya lang talaga. Okay, sa wakas nabuksan din. So ngayon, paano tayo mag-umpisa maghanap kung ano ang sira nito? Magagawa kaya natin to? Parang wala pa akong idea nito eh. Ang alam ko lang, ito yung circuit board. Ito yung CMOS battery niya. Paano kaya to? Ang unang target natin guys, ito yung kanyang power switch, tack switch type. So ito ang ating i-check kung may contact ba ito o wala dahil hindi siya nag-start. At kung hindi naman sira ito, may ibang dahilan talaga. Yun yung ating hahanapin. Kilalanin muna natin itong kanyang mga konsepto, kung anong mga to. Ito yung kanyang front drive wheel. Tapos, ito naman yung motor ng kanyang side wheel. Bawat side wheel mayroon siyang motor. Yan. Yan. Mga motor yan. Tag-iisang motor. Ang next natin gagawin guys, iti-test natin ang continuity ng kanyang tack switch. Kung may contact ba ito o wala.
So ngayon guys, walang problema ang tack switch. May ibang dahilan talaga ito. Ito ay yung ating aalamin ngayon. Kung saan at kaya paano natin ito hahanapin. Kasi walang problema itong tack switch eh. Maganda yung kanyang contact. Ang next options na ating gagawin guys, itong mga terminal socket guys, i-reinsert natin. Malamang mayroong hindi nag-contact dito, hindi maayos yung contact o kaya corroded. So i-reinsert lang natin o kaya i-didiin lang natin ng gusto para eksakto yung fittings. 80% na mayroong loose connection dito dahil sa vibration o kaya sa impact ng vacuum cleaner kapag bumabangga. Ang system board nito, bihira lang masisira, napakatibay dahil DC voltage lang at maliit na amperahe ang dumadaloy dito. Okay guys, magi-start na ito kasi nag-response na ang kanyang start command system. Yung beeping alarm, ibig sabihin okay na siya guys. Naghahanap na siya ng dust cartridge. Kailangan i-insert bago siya mag-start. Ngayon, susubukan nating ilalagay siya sa kanyang charger. Tapos, i-turn on natin yung start. Kung aatras siya tapos magbi-beep, ibig sabihin okay na siya. So okay guys, nag-response na talaga siya. So kailangan na natin itong kumpletuhin bago natin i-run test. Ang kulang na lang ito guys, ibalik natin sa normal ang ikot ng motor sa dust sweeper. Kasi dati, nagawa na ito ng ibang technician. Hindi siguro na ibalik sa normal ang mga connection. Kaya, baguhin natin. Okay guys, pakintabin muna natin ang tip ng soldering. Ang gagawin lang natin guys, alam naman natin ang positive, negative. So kailangan lang natin pagbalik na rin ang polarity para magtagpo ang ikot ng dust sweeper at may isubo sa vacuum cleaner ang mga alikabok. Okay guys, naikabit na. So kumpleto na. Ngayon, magka-symbol na naman tayo. Testing muna natin bago ikabit.
Okay guys, hinahanap niya ang dash cartridge. May ilagay bago siya mag-start. Okay guys, try na natin si robot na magtrabaho sa buong floor. Subukan natin. Ang galing ng robot na to. Pag naglubat na siya, kusa siyang bumabalik sa kanyang charging station. Okay na labad, anawa. Yung sugat na naihangguan.
Hello guys, maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking shop. At sana huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, like and share and bell buttons. Maraming salamat hanggang sa uulitin.